Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, pitsa 29 sa buwan sa Hulyo 2024. Sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, ako niyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Ubani ko untod sa alas 9 sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan, atong gipaabot ang ato ang latest weather update ikan sa Pag-asa Mactan, labi pa karon kay nagsugod na sab ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Ari gyapon ta magsugod usab sa tong programa sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, City Hall's high power bill under COA scrutiny. Sa Super Balita sa Sunstar, driver sa motor patay angkas grabe. Sa The Freeman, anti-flood purchase hits snag, appropriation resolution withdrawn. Sa Banat News, sa The Freeman, duha patay, duha angol sa aksidente, usa sa mga nakalas kanhi barangay kapitan. Sa Philippine Daily Inquirer, 832 public schools delay opening due to Karina. Sa Philippine Star, rain or shine, schools start classes today. Sa Manila Bulletin, 33,000 cops to secure class opening in almost 48,000 public schools nationwide. Ug sa Tempo, gold in sight, Yulo on the cusp of greatness. Magkatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik tungod kay Lunes karon, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, rain.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sini-Cebu. Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sini-Cebu. Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu, Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sini-Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon sa itong mga paghisgot-hisgot, karong adlaw, medyo nagkatilaw na tag-traffic diri sa dakbayan sa Sugbo, no? Tungod kay sugod na sab ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Apan bisan og unang adlaw na karon sa pagbalik sa klase alang sa school year 2024 to 2025, wa pa makabot ang target number of enrollees alang sa Central Visayas bisan pa man sa pagsugod sa klase karong adlaw. Sa pagkakaron, ang target ang gidaghanon sa nang nagpa-enroll dinhi sa Central Visayas anaa pa lamang sa 95%. Si Department of Education dinhi sa Central Visayas Director Salustiano Jimenez niingon kagahapon nga we are still 5% away from completing the goal of enrolled learners para sa school year. Sa pagkakaroon matud pa 95 to 96% pa sa ilang target ang na-enroll apan ang kining 5% o 5% matud pa dako gihapon kini nga percentage apan hinaot si Director Salustiano Jimenez nga karong adlaw makabot ra ang target nga ilahang gipaabot alang sa enrollment. Wa noon siya nihatag sa eksaktong gidaghanon sa mga naka-enroll na
sa tibuok rehiyon. Apan sa recent reports, ang DepEd 7 nakatala og roughly 1 million enrolled students in the region, which is half its goal of around 2 million enrollees. Matod ni Jimenez nga human sa final cut-off alang sa DepEd enrollment portal sa niadtong Hulyo 26, ang enrollment numbers will determine the budget allocation alang sa tibuok school year. Apan iyahang gidugang nga ang late enrollees can still be accommodated on the week of the opening classes. So karong semana tibuok semana makadawat paghihapon og mga dugang mga tinun-an ang nagkalain-lain natong mga pampubliko nga tunghaan. Samtang si Jimenez may dugang usab nga ang simultaneous brigada eskwela sa tibuok rehiyon nakatabang og dako sa pag-andam sa mga classroom. May butyag si Jimenez nga ang 20 ka school division offices ni report nga andam na ang tanan alang sa pagbukas sa klase karong adlaw, excluding the classrooms nga nasunog ni atong Biyernes sa barangay Sapang Dako. Katong mga classrooms nga naapektado sa nahitabo nga sunog sa barangay Sapang Dako. Matud pa, dunay 3 ka mga classroom nga na apektuhan pag maayo sa maong insidente. Samtang ang mga klase adto lang una ipahigayon sa Sapang Dako Elementary School gym aron ma-accommodate ang mga tinun-an. Ibutyag ni Jimenez nga karong adlaw, kinahanglang i-fast track nila ang mga updates alang sa temporary learning space sa maong dapit aron mas mapaspasan ang pag-ayo o baka ang pag-propose og bag-o nga mga building. Ang Brigada Eskwela 2024 gipahigayon sa mga pampublikong tunghaan sugod ni atong Hulyo 23 ngadto sa Hulyo 27 niining tuiga nga dunay temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Samtang ang mga pipila ka mga tinun-an matud pa nakauyon sa kining mga kausaban nga ipatuman karon tungod kay ang Department of Education mopatuman na lang og 6 hours o 6 ka oras nga actual classroom teaching og kini gitawag nilang win for teachers. Kay matud pa nakasubay na kini sa 58-year-old Magna Carta for public school teachers. Matud sa usa ka pampublikong tunghaan nga magtutudlo dinhi sa Sugbo. Ang nahinabi sa Sunstar Daily si Resty Cardona, School Governance Chairperson sa Mualboal National High School niingon kining maong lakang makatabang usab pag-alibyo sa pressure nga giatubang kanunay sa mga magtutudlo. Siya may tubag nga nalipay sila nga ni kining maong polisiya gipatuman na tungod kay ang Republic Act 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers gipirmahan niadto pa in taong 1966. Medyo taud-taud na taas ang oras o nabati sa pipila ka mga magtutudlo nga medyo underpaid sila kung intandi nimo sa mga serbisyo nga ilang gipadangat nga kapin 8 ka oras o wa pa nay apil sa mga ubay-ubay nga mga tahas nga related sa ilang trabaho apan outside na sa ilang job description. Nagtuo si Cardona nga mga magtutudlo will be compensated rightfully when performing tasks beyond the allowable time, conforming to the rules and regulations stipulated in the DepEd policy. Kining maong kamanduan matud pa advantageous tungod kay ang ilang tunghaan nagpatuman og shifting classes tungod sa kakuwang sa mga lawak saringan o classrooms. Samtang dunay usa ka magtutudlo usab dito sa Mualboal niingon nga niining maong kamanduan mas makahatag siya og dugang dugang oras alang sab sa iyahang kaugalingon tungod kay kaniadto kuno sa karaan nga schedule hasta ang ilahang mga trabahoon sa eskwelahan mada sa ilang panimalay ug dili na sad kuno maayo usahay kay hasta iyang pares masuko na kabisag naa sa balay nagtrabaho gihapon sa trabahoonon alang sa tunghaan ug wa nay oras para sa pamilya. Nitong Abril 29 ang Department of Education mipagawas sa Department Order number 5
nga naka-streamline sa teaching workload sa usa ka public school teacher gikan sa 8 hours of work per day, of which 6 hours shall be devoted to actual classroom teaching and 2 hours shall be allocated for work incidental to the normal teaching duties, which may be spent within or outside the school premises. Ang mga klase ang klase, as we said earlier, magsugod karong adlaw. Di lang ko sure sa private schools kaya di man gina sila ingon nga obligado nga mudungan no sa ipatuman sa Department of Education. So dunay ubang mga private schools nagsugod na last week pa, ang uban Agosto pa. Apan sa mga pampublikong tunghaan karon yung adlaw. Ang Magna Carta for Public School Teachers gipirmahan ni sa anhing presidente Ferdinand Marcos Sr. ni adtong 1966 ug tumong unta niini mao ang gitawag og holistic well-being of teachers by ensuring fair and equitable distribution of workload. Sa maong balaod, Section 13 niini naglatid usab nga ang actual classroom teaching hours shall not be more than 6 hours a day, except in exigencies of service where teachers may render more than 6 hours but not exceeding 8 hours of actual classroom teaching in a day. Ang maong kamanduan nagpadangat usab nga bisan unsa nga matang sa pagtudlo nga mulapas og 6 ka oras as well as any other activities outside their normal teaching duties as stipulated in Section 14 shall be compensated accordingly. Ang DepEd Cebu Province Assistant Schools Division Superintendent si Michael Angelo Sauro naingon nga nagsugod na sad sila sa pag-orient sa mga magtutudlo kabahin sa bag-ong kamanduan sa Department of Education itong milabay nga semana. Matud niya, bag-umanggod ni nga work or policy scheme sa mga maestra nato karon. So para nako nindot na no, that's good news also for our teachers kay dili lalim nga magtudlo. Apuyan gay ko kani adto nga part-time ra ko unsa pa kaning private and part-time unsa pa kaning public unya full-time mo mulapas pa sa gilapid nga oras. So para nako laygon kaayo ang patience ug effort sa atong mga magtutudlo. Okay, unya mo break sa tagkadali kaysa akong pagbalik ato niya tong ipadangat ang report kabahin usab sa mga kalihukan over the weekend after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! How
Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pagsini Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sine Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sini Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Unya atong ipadayon tong paghisgot-hisgot apan sa dili pa atong dawaton na sa linya si Gia Navarro sa atong mga reporter. Siya maghisgot sa nahitabo nga prayer rally batok sa divorce kaga niadtong Sabado sa over the weekend. So Gian, may buntag mamalo og Attorney John bisan paman og ni naitaligsik o niya naihagit sa pagpatuman sa dagan sa trapiko. Nag-abot gyud ang libuan ka mga Katoliko diya sa Fuentes Minor Circle aron sa Ulogon ang ilahang hugot nga pagpakigbatok sa diborsyo. So tol kini sa prayer rally sa Archdiocese of Cebu niya tong Sabado diin tuyong gibakta sa mga nisalmot ang Danos Mene Boulevard unya Dan Colon aron ipadangat ang pagprotesta dala na ang panalangin. Dala nila ang mga rosaryuhan o mga placards nga napadangat sa mensahe nganong kinanang salbaron gayod ang kasagrado sa sakramento sa kaminyoon o gaagawas sa mga mga placards o niya dungan usab sa ila nga pag-ampo sa mga santos sa rosaryo. Mura gyud og prosesyon tungod kay kuyog usab ang mga managlahing karo sa mga managlahing balaang imahen apil na ang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. So adunay mga pamilya nga nagkuyog gyud aron makigiusa sa mga pag-ampo, dunay may mga religious groups naglangkob sa managlahing nga mga kapilya, mga parokya, ganin na surprise ganita nga dunay nga mga youth leaders, dunay mga Gen Zs nga nakahigayon usab sa pagsalmot sa mao nga prayer rally o gagani natay nahinabi nga usa sa mga batan-on nga niapil sa prayer rally nasayda gid siya sa issue bahin sa diborsyo o niya ikabalak an usab niya nga kung ugaling nga magka-problema na gani unya sa relasyon ang iya nga ginikanan basin pahimuslinon ka na mga alang niya loy kay siya kung ugaling nga mapahimuslan man sa mga magtiayon ang diborsyo. O gagisundan kini sa usa ka hamubo nga programa sud mismo sa Basilica diin samtang napaabot pa sa nga magsugod ang Santos nga misa dunay managlahi nga mga hisgutanan diha mismo sa sud then dunay mga nagatestimonya bahin sa ilahang relasyon nga dunay mga ilang ipamatud-an nga bisan pa man og dunay mga problema madako man o magamay bisan pa man og matud pa shaky na kayo ang relasyon pero nasalbar gayud kana pinaagi sa hugot nila nga pag-ampo. O nya gisugdan ang Santos nga misa alas 5 sa hapon diin sa pagsugod pa lang mismo sa misa gipasalamatan ni Arsobispo Jose Palma ang mga opisyal sa dakbayan sa Subo ug ingon man ang publiko sa pagsalmot sa prayer rally bisan pa man sa mga hagit nga giatubag ug siya nga wali giatagan og gibugaton ni Palma ang kaayo ug kalipay so sa ka magtiayon nga moy hayan lang taon ngadto sa tanan kini aron magmaligon pa ang relasyon sa kapamilya bisan pa man sa mga problema nga giatubag ug gawasan na spotted usab sa misa ang pipila ka mga politiko kinsang nakigbatok na usab sa diborsyo sama nilang kongresista Lollipop Uwano Dizon sa Mandawi City Lone District o kongresista QT Del Mar sa Cebu City North. Tipik na sila no sa mga magbabalaod nga ni butar batok sa diborsyo.
So gipadala na ang moabot sa 157,000 ka mga pirma ngadto na sa Senado aron mapalanog na ang tingog sa mga Sugbuanon batok sa diborsyo. Gagani bisan pa man ogan nauna nang napasa nga to sa Senado ang maong gidaghanon sa maong nahipos ka pirma ato sa signature campaign. Nakahipos sinon sila og 170,000 as of last Saturday base ka na sa pagbanabana ni Obispo Palma. Para nila ang maong mga pirma kana napalanog gid sa tingog sa mga Sugbuanon din ihugot gid nilang gikampanya batok sa diborsyo. O magpaday ni noon ang uban pa mga inisyatiba sa Archdiocese of Cebu sa kampanya batok sa absolute divorce bill pinaagi sa Oratio Imperata matag Sunday Mass ingon man kung makahigayon malakbit gayod sa wali sa mga kaparian ang issue bahin sa diborsyo. O karon hugot ang ilang kampanya ilabi na nga nini mga panahon na laumang tukion na sa habig sa Senado ang absolute divorce bill. Attorney John Mamalu. Giyan dag-ubay-ubay yun ang ni kuyog sa protesta batok sa diborsyo no ato makita unsay kasagaran ilang mga argumento nga giduso nganong kinahanglang protektaan ang marriage taliwala sa for example kasagarang erase sa mga katong nag-advocate for divorce is you cannot keep in a para kuno to siya sa mga para siya sa mga minyo nga wala malipay sa ilang kaminyo meaning abusive relationship unsa pa kining domestic violence. It's not a healthy and happy marriage. Unsay giingon sa mga advocates against divorce kabahin ani Gian? Attorney John, napakisayod man to ta sa mga religious groups o na nakaiganta sa pagpaminaw sa pipila ka mga pipila ka mga hisgutanan bahin aning absolute divorce bill. Ang gikabalak-an gyud sa mga grupo nga basin abusuhon man lang kun o galing malegalize na gyud mismo ang diborsyo sa Pilipinas basin maabusuhan gyud kana ilabi na sa mga kung kinsa man gani ang para niya dili happy sa relasyon ingana Attorney John mga ingana na lang kahugot gayud ang ilaha nga pagtuo nga kinahanglang ma-preserbar gayud ang mismong sakramento sa kaminyoon nga mo na ilaha nga gipalano gani makita gani sa ilang mga mensahe sa ilang mga placards kaning unsa man nganong kinahanglan gid nga ma-preserbar pa ang kaminyoon so sa kataw o nganong kinahanglan gid siyang nganong kinahanglan gid nga panalipdan gayud ang kaminyoon so sa ka magpiayon nga mo ay matud pa makahatag og maayo nga pundasyon sa usa ka pamilya, Attorney John. Unya naghisgot ka do na pabaylaing mga lihok protesta unya giyan sa nga ipahigayon sa Archdiocese of Cebu sama niini? Sa pagkakaroon Attorney John kani pa lang ang gipahigayon nila nga prayer rally sa Archdiocese of Cebu and we will find out in the coming days kung unsa pa man ang lain pang mga inisyatiba nga ilahang gipambuhat Attorney John aside sa magpadayon pa man ang ilahang kampanya batok sa diborsyo sama na lang sa kaning pagampo na sa Oratio Imperata ingon man padayon nga pagpasabot through the liturgy or through the homily nganong kinanan gayud nga mapanalipdan gayud ang kaminyon so sa kataw. Ako lang nang ilakbit Attorney John no nabutyag man to ni Archbishop Jose Palma during the homily nga bisan pa man nga duha na lang ka mga lugar ang walay diborsyo, the Vatican City and the Philippines. Sumapa niya dili ka na angayang ikauwaw matud pa nga sa tanan-tanan mga kanasuran Pilipinas na lang ang walay diborsyo di gid angayang ikauwaw gani angayan gyud nga barugan nga nakigbatok gayud sa diborsyo ilabi na nga ang ilahang kampanya labi na nga sa ilang panlantaw kinahanglan mapalano gayud ang ilahang ilang pamahayag batok sa diborsyo gikan mismo sa Sugbo nga mao ang cradle of Christianity sa Asia, Attorney John. Unya mga 10 years ago giyan ba katong sa pag at the height sa pag
pasar atong RH bill ni adtong I believe 2012 or 2013 kay na init sa nahimo to sang issue because dunay usa ka archdiocese I believe dito to sa Bacolod man siguro to may pagawa sila listahan sa mga senador ug sa mga kongresista man siguro to nga nibutar for and against RH bill. Doon na ba'y susama nga inani nga mga inisyatiba nga upasabot sa mga tao ang Archdiocese of Cebu for example giyan nga mo-come up sila og listahan sab Asa nang labay nga mga press conference sa bitaw Attorney John wala pa mahisgot or wala pa nila mabutyag ang konsepto bahin sa planong pagpublikar sa mga ngan sa mga politiko nga ni pabor og mga nakigbatok sa diborsyo ato pagkadanga sayra no sa mosunod pa nga mga adlaw kung aduna bay plano ang Archdiocese bahin nini ganin niya tong Sabado gipasalamatan na gyud ni Archbishop Palma ang mga Sugboanon nga mga magbabalaod kansang ni supak gayud sa batok sa absolute divorce bill. Apil na kato mga pipila ka mga kongresista sa Sugbo nga bisan pa man og wala ang ilang presensya during the mass sa Basilica gipasalamatan usab ni Arsobispo Palma tungod sa pagsabot gayud nganong kinahanglan gayud nga mapreserbar pa ang kaminyoon sa usa ka pamilya attorney. Gian? Yes, Mamalo. In terms of crowd, pila man ang crowd estimate sa mga nanambong unya unsa sad ang mga lugar ang mga labing layo nga mga dapit nga gigikanan aning mga niapil? Sa nimo nga assessment ni Arsobispo Palma dayong tapos na sa misa gibanabanan niya nga anara sa 2,000 ang mga nanambong sa prayer rally last Saturday nga naglangkob gyud na sa mga religious groups dunay mga pamilya dunay mga batanon and to a surprise dunay mga parokya gikan sa mga lagyong dapit sa probinsya sa Sugbo ang nakahigayon usab sa pagsalmot sa maong prayer rally o syempre aron nga makikiusa gayud sa panawagan batok sa diborsyo Mamalu. Gian, aside from that duna bay mga nabantayan ni mga dapit kay nakit-an ako usa sa mga banners gikan sa Lugo, Bourbon. So unsa pa man ang ubang mga dapit nga medyo layo-layo ang gigikanan gyud og ni anhilang sa dakbayan para mosalmot ni ining maong prayer rally. Na-spotted na ako kung isgutan ng mga lagyo nga dapit gikan gid sa norte San Remigio ni apil sila og kuyog just a bunch of those kana mga batanon nga nakahigayon usab sa pagasalmot sa maong prayer rally o dunay gikan sa mga bukid-bukid nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Kung isgutan o kung gikan sa mga kaislahan wala man usab sila nakahigayon sa paglabang but sa ato ang pagpakisayod mamaluno dunay mga pipila ka mga lugar specifically sa isa sa bantayan bisan pa manugwa nakalabang nga ri sa dakbayan sa Sugbo on their area dara sab sila nakapahigayon og ilaha usab nga prayer rally para makigiusa-usab sa ilaha nga panawagan batok sa diborsyo Mamalu. Giyan si Kongresista QT Del Mar ug si Kongresista Lollipop Owano Dizon, doon na ba'y mga giluwatang pamahayag? Wala pa o sa dihatag og duga pa nga mga pamahayag ang maong mga politiko Mamaluno sa ilaha human sa ilaha nga pagatambong sa maong Santos nga misa although sila raman sa mga kuyog ilaha nga mga pamilya o nakigiusab sila pagampo Mamalo. Gian balikan gusto na kong balikan tong imong giingon nga signature campaign ingon ka nga dunay natigom nga 157,000 ka signatures pila to 157,000 plus nga mga signatures ang nahipos gyud Attorney John o kanang nga gid ganon gipadala na ngadto na sa Senado sa nakalabay na nga semana. I would like you to share kanang ilaha nga signature campaign. Very meticulous gayud ang ilaha nga pagtali Attorney John no aron makaingon gyud nga valid ra ang maong pirma kinahanglan naagyud ang pangan ug naagyud ang pirma not counted Attorney John kung pangan ra ang gibutang or pirma ra gibutang
para makaingon gayud nga kaning mga namirma kanang mga nabuteg sila gayud ang mga nakighiu sa batok sa debosyo gani sa gipaygayon man kana sa mga kaparokyahan sa probinsya sa Subo, and it can be seen on the introductory part nga kini nga nag-ingon nga ang maong mga pangan sila gayud ang hugot nga nakigpatok sa debosyo, sila gayud ang nagatuo sa pagpreserbar pa usab sa sagrado sa kaminyoon, mao nga kinahanglan gayud sila nga makigbatok sa giduso nga absolute divorce bill. Ing ana gayud kakuti gani ang mga sakop dia sa Commission on Family of Life sa Archdiocese of Cebu, overtime, double time ug overtime pagid sila sa pagtali sa mga pirma aron mapasar na kini ngadto na sa Kongreso. After nila nga matali, Attorney John, i-photocopy ang mga pirma back to back para nasab sila ilahang copy sa ilaha. Samtang ang mga original copy sa mga pirma mo gipadala dito sa Senado sa nakalabayng semana. Okay, so ang mga namirma, mga parokyano ni sila sa nagkadaiyang mga parishes dinhi sa Sugbo. Yes, Attorney John, gipaygayan ka na sa mataga simbahan sa Archdiocese. Ilaganin ng gipaimuslan not only on the regular days, apil na mismo ang Sunday Mass. Gani sa nakalabay mga Domingo, kay nakahigayin man tag pagsimba diyan mismo sa Basilica, Minore del Santo Niño, or sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sa gawas gid mismo, gipakit atubangan gid sa simbahan, nakapwesto gid sila aron pag-auhag sa mga tao nga mamirma batok sa diborsyo aron mausa na ang pagpalanog sa ilang mga tingog. Dala na sa pagtuo nga pinaagi sa mga signature campaign, posibleng adunay mahitabo nga impact ilabi na nga lauman nga magpadayon ang hisgutanan sa legislatura bahin sa absolute divorce bill. Speaking anang hisgutanan sa legislatura, Gian, what's next for the absolute divorce bill? Unsan may status ani karon? Karon nga napasar na tuod sa Kongreso ang absolute divorce bill. Sa itukion na kini labing sayo karong simana sa Senado, tukion ka na o lauman nga mahibaw-an sa mosunod pa mga panahon kung mapalabang pabakaha kini o dili, o gani sa sayo pa lang dunay mga senador nga napadayag na sa ilahang nga mga interes sa pagpasar niya nga mga baloodon, dunay man pa nga napadangat na usab sa ilahang pagsupak. But on the forthcoming discussion sa Senado, dagid ma-formalize gid nila ang ilahang baruganan bahin sa devotion. Dili gid na may bawaan kung maaprubahan pa ba kini sa from the first to third reading, o kung unsa man ang mamahimong dagan ilabi na sa habig sa Senado, Attorney John. Okay. Nya ato na lauman giyano nga hinaot pa unta nga kung unsa may madesisyonan sa Senado kabahin ni ana, we hope na it's going to be the best para natong tanan. Kay ingon man ka nga humana man dayon sa lower house, so ang Senate maghimo nag version sa bill, and then ang makita nato ganina sa gi-flash sa screen ni si Rodel nga medyo buak man di ay kaayo ang House of Representatives kabahin sa ilahang pag vote. Labaw rag mga 20 kapin ang pabor, 126 in favor, 109 ang wala mi pabor, unya 20 kabuok ang wala mi butar ni abstain. So it will be interesting to see giyano nga sa Senate unsa ang composition sa pag-vote nila, especially nga padung na sa midterm elections. Yes, banay ato na pagabantayan o gato na nga pag-aatangan. Padayon usab nato ang yes, sa habig usab sa news team, padayon usab ta nga magkabot sa habig sa Archdiocese of Cebu kung unsa man ang mga sunod nga developments ilabi na nga padayon ro nga hisgutanan bato ka sa debosyo. And to note bitaw, Attorney John, sa tanan-tanan nga mga archdioceses sa Pilipinas, ang Archdiocese of Cebu lang gyud ang very active sa ing-ani nga kampanya bato ka sa debosyo. O
Nginaut nila nga pinaagi sa kampanya sa Archdiocese of Cebu that it can be influenced by other dioceses or other archdioceses nga makikiusa na usab sa ilahang pagpangampanya batok sa diborsyo. Bisan pa man o gadto na pamahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga nakigbatok usab sa diborsyo, Attorney John. Okay, dagang salamat Gia Navarro sa imuhang live report. Mao kadto ang atong nahipos nga mga impormasyon bahin sa prayer rally batok sa diborsyo. Kini si Gia Navarro, CCTN News. Okay, mao kadto ang live update ni Gia Navarro kabahin sa gipahigayon nga prayer rally ni atong Sabado. I don't know lang kung unsa gyud ka ligo, no? But I'm thankful nga ang Sugbo ni himo sa ilang kaugaligon nga mga lakang kabahin niini. Medyo parang ako medyo na late lang gamay, no? Kay humana man gug desisyon sa House of Representatives. Mas tindot unta to kung gipadayag na ang maong sentimento sa wa pa nakapagawas og desisyon o nakabutar ang mga sakop sa ubos balay balauranan. And also it would have been good also kung nakahatag sad sila sa ilahang suggested alternative, kung unsa ilahang alternatibo nga ilang ikatugbang sa mga rason nga gibutang kay, for me legitimate man sad ang grounds nga gibutang sa mga magbabalaod kabahin aning mga absolute divorce bill. Makaingon si kaduna sa mga susama nga mga sitwasyon nga luoy pod ang pamilya. So ato nang atangan kung unsa sad ang mahitabo nga lakang desisyon ug mga baruganan sa mga sakop sa Senado labi pa nga nagkaduol ang midterm elections. Unya Attorney Aritas Duga naghisgot naman tag simbahan. Tuning hisgutan ang medyo nag-viral over the weekend, no? Kay last week katong Sir incident ni Jude Bacalso, unya daghan kaayog toxic mga comments, but over the weekend ang nigawas usab mauna sab kining involving gyapon a transgender, but this time inside the church. So nakoy gihatag ni Rodel, akong gipasa ni Rodel karon ang viral video ato siguro ning ipakita una dahil before na mo hisgutan ni Attorney John kining video nga nahitabo didto pagyud sa Basilica del Santo Niño. Sige, kay murag apila na tog audio siguro Del. Wakoy ID diri ang akong ika-present ra akong passport ra. Kanang dili man ko pwede makasulod sa simbahan. Kanang di man ko pwede makasulod sa simbahan. Again, wala koy ID kay wako diri. Ga shorts ko bagay mo present ko niingon siya nako ganiha. Wakoy laing ID, passport ra kay wako diri gapuyo. Ngano doon mahimo nga gusto ko mosulod sa Santo Niño. Niingon siya nako si Lady Guard magtapis ko kay ID. Wa man ko nakanon ako nga nakoy passport, wa koy ID. Mao to nga ni atras ko kay wala koy ID. Mao to kanon ako na dalam dira ko kong passport. Unsa man na si mga passport? Kani personal mataon sa gender sa mga passport. Why is it you're talking about gender? Male passport. O dara naman day na so magbase day mo sa gender. Wala. Simple ra kay sanan. Si Lady paminaw Mr. Security. Niingon siya nako, ha? Niingon siya nako. Sir. Security ha. Niingon siya nako, dili ko kasulod. Magtapis ko. Wa ko'y valid. Dili ba masabtan? Wala ko'y valid. Musulod ra ko. Wala ko'y ID kay tungod. Wa ko diri gapuyo. Pero ang ako ika-present nga valid, only my passport. Sige. So, what is a valid ID, Attorney? Pero sa dili pa na ako sang unahon ang hisguta ang iyahang pagsud nga nag-short siya. Sige, ako, number one, I really agree nga mas maayong di ta musud og simbahan nga mag-shorts ta. Pero, ang nakaapan anto, kay naminaw ko siyang interview sa radyo karong buntag, ni gawas na lang siya, aron way samok, kay di lagi ko no, ba't naman sila ipanghatag nga tapis? That's why magbilin kag ID, kay para iuli nimo ang tapis nga itabo nimo sa imuhang shorts, ug unya makasud ka, di ba? Makasimba ka. But ang iyahang nahibudngan mauday ni balik siya and nag-video na siya kuno kay dunay ubang foreigners, ubang mga turista nga na nag-short
nakasudra. So medyo na-feel niya nga, unsa man ni? That she or he was discriminated against for his or her gender. Oo, anya, akong gitan-aw kay pag interview niya ganina, gi-interview siya nilang Dennis, iyang gisulog the exact same nga outfit nga iyang gisulog sa Basilica. And mo to yung gipakita katong pink niya nga terno. In fairness, di man siya pek-pek shorts. Okay, lahi man ang kanang pakigul na gid kato dili man mura man siya kanang city shorts inana ba? Kanang above the knee. But to me, shorts gihapon kaya raw ta kay tog tapis. But ang akong second concern nganong moingon ang pulis nga dili na legitimate ang imong passport as ID nga Ginoo ko. Pila ka ID man gani ang pangayoon para makasecure ka ng passport. I-honor mangga ina sa international, di ba? Yes. I-honor sa ubang nasod diri sa ato adili. Unya, nakasabot sad ko nga nung ingon man siya, maong wa siya ID dinhi kay naman siya sa Taiwan dai nakabase, nagtudlo siya dito. Nag-eskwela sad siya dito siyang PhD. But because taga Cebu siya, ni uli siya, ganahan siya mo anto sa Basilica. Ako naluoy ko ba nga naingon ka nagay katugay ang gayon ganina nga naman nga ganahan man ko musud sa simbahan, ganahan man ko musud sa Santo Niño. Luoy sad kay ako I'm always kanang in the mindset nga dili ta mangabog og mga tao nga gusto mo simba. Di ba? Kay tinuod na partner mo nang kining going back atong yung pangutana what's a valid ID. Kung gi-issue na siya sa government, kung naa ang dagway panagway sa tao, the bearer anang ID ug naa yang signature, it enjoys the presumption of validity as a valid ID. So, por Diyos, por santo, in taon kanang passport is a very valid ID because naayang pangan, naayang picture sa iyang naong, naayang signature, and it's issued by a duly competent authority which is the Bureau of Immigration. So, I don't know kung na-seminar ba ang mga guards mo, kabahin ni Ana, pero ang ako lang sad is there an existing policy diha sa Basilica to not allow nga mga tao nga mag-shorts, and if naa man gani ngano man nga gipasod tong matod pa nimo ma'am partner ang ubang mga turista nga igo ra sa nag-shorts. Unya ningon siya nga nako dinhi kanang syempre passport laki gid ang naong dito, but kano sa maguta ka kitag passport nga dako kay diferensya imong naong karon ug imong kaya nga sige honor mo guys sa ubang mga nasod. Makasud magay siya dito. So para nako baka nang basin unta na pangitaan nagpaagi. Unya ayaw pud ninyo ipaka menos, ipakagamay. Unya palabihon nato ang turista kay dili biya ka kasukod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Tinuod. Si Tatay Dodong baya sa Oasis of Love, he is always baya consistent in saying kaning mga I don't know already unsay politically correct term ani mahuyang, bayot, LGBTQI kana ba? Mo ingon ba si Tatay nga dili kay daghan man tag mga yads dinhi. Ato mga yads diri manimba mo tabang but dili man kita ang dunay sukdanan sa kanang pagkakinasing-kasing sa tinguha nga musimba o musud og simbahan. So, pwede ra gyud unta siguro to, mo lang nang gipahuam og tapis para makasud siya. Dili tata maabot aning puntuha nga murag samok na noon kaayo. Unya, kana pa gyud ang nakapaet kay simbahan unta. Unya, luoy intaw kay siya paminawon nga nganong di man ko ninyo pasudlon nga ganahan man ko musimba. Dili sa jahilas paminawon. Dili siya arrogante paminawon partner. Murag duna siya genuine desire lang sa Dios nga mo bisita sa Basilica. So mo to kato importante kay to nimo nga in tungod kay stricto na kay ta very technical kay ta sa mga rules ug sa mga balaod nahimo na noon na defeat na noon ang purpose sa kung nganong dunay simbahan, kung dunay naatay nganong naatay Basilica in the first place. We would want more people to join our flock, and yet we're doing something. Dili gyud ang simbahan ani because in fairness sad kay ang mga security personnel naman sad wa ta kibaw sad kung unsa nay gihimo nga lakang sa Archdiocese of Cebu kabahin ining mga
involved nga mga security personnel, but I hope nga ila na ning seminar because we have to admit nga it's already the 21st century. We have to understand that it's already the 21st century, and then doon na lagi taas nga spectrum ang sexualidad or gender orientation nga we can no longer just say that a person is a boy or a girl, a woman or a man. And consistent si Tatay Dodong sa iyang teaching sa Oasis of Love, attorney, na i-condemn ang sin but not the sinner. Dili ang iyang pagkasiya. Dili man na sala siguro kung moto siya simbahan or inaana iyang sunod uban, di sa kakaingog nagbinabay siya just because nagpink siya. Even pink used to be masculine color. So kana I hope nga makuhaan ni og leksyon. To me, in every incident there is always a lesson na pwede natong makuha, especially because ang akong mas nag-uulan, attorney, ang police, because you are supposed to know better. You are a government servant. Kaning mga guards, kung itandi nimo ang training and kahibaw unta, mas mag-expect ko og more from the police woman. And aside ni Sir Dodong, Pope Francis himself has also been consistent about his stance when it comes to the LGBTQI plus people, nga everyone kuno according to him, todos, meaning everyone is welcome in the Catholic Church. So if in ana man gani nga everyone, so makita nato nga let's not discriminate against those people nga dili ka sama nato in terms of physical appearance, dili sama nato og gender identity or gender orientation, because kani sila mga tao, masaguni sila. And what's really important, it's not the physical appearance or how I identify myself gender wise, but maybe it's really on your genuine desire nga magpaduol ka sa Ginoo. Nikit samantang mo judge. Ikaw pure siguro butang na to, straight ka diha nga lalaki, straight ka diha nga babae, watakibaw mas gawan patakay sa anang uban nga atong gitan-aw nga ingon ana, di ba? So let's pray for each other and be kinder to each other. Kay murag grabe na kaya ang kalibutan ron. Yawa nam tay oras. Let's be kinder to Ferdy. Kay wa nay oras bisig maluya ni siya kuwat nato din so atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong ug kinabuhi. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sa iyo, sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayud sa paghimo mayo o sa pagdikay sa doktan. Busa may nungdanon na pagpamati gayud kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis na konsensya. Sa matahigayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nangingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis na konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subay. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Ganito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan
nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan among ipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ngunit samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar at mga kaubanan sa POC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, and Miss Joanne. Thank you Sab kang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakig uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Sa dili patahingpit nga manamilit, ato ding i-greet kining akong partner for the successful staging of the Vagina Monologues. Kagabi dito sa Seda Ayala. Salamat. Okay, ako si Attorney John Destacamento. Magidatagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, kasinta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.